What's up? Good morning to everyone. Welcome back to my channel. Nagbabalik ulit tayo sa ating vlog. Kung papansin nyo, ang ating tub, ganda na. Super green ang ilalim. So, kakatapos ko lang kasi ngayon mag water change sa ating tub. So, nakikita nyo na yung mga ibang isda dyan na maliliit na bibis na gapis. So, dinanggal lang natin 50% para maging malinaw na to. Kasi yung last week kasi malabo talaga. So, nag-create na tayo ng algae. Dito lang magagawin natin label. Hanggang dito lang yung paabutin natin. So, ito, anak to nung sinasabi ko nakaraan na parang may dot-dot sa half black pastel na may dot-dot. Ibang string na to. Di ko lang alam kung anong kakalabasan yung paglaki nila. So, ikikip muna natin to para makakuha tayo ng magandang string para doon sa ating next batch breeding. Ito yung mga una-unang na-breed. So, malaki na Mabilis. Malaki na sila. Malaki na sila. Tatabaan nila. Tapos ko lang kasi kumain sa sa ating mga gapi at saka mga ating mga goldfish. Kakatapos lang nila kumain. Kaya busog na busog. Busog na busog. So, ang gagawin natin ngayon sa next video natin, magagawa tayo ng culture na ano ba to? Culture na BBS buhay. May natira pa to. So, marami pa. Magpukulture tayo. Ang kailangan lang natin dito, ito, pinag-anuhan ng kahit anong soft drinks na 1.5, putulin nyo lang. Siyempre, yung eggs natin sa BBS. Hose. At saka yung ating aerator. Dito natin po-connect. Diyan natin po-connect yung oxygen nila. At syempre, kailangan ng tubig. Puno lang natin tong tubig na to. Dito lang. Tapos, isang kutsarang asin. Rock salt. Mas maganda kong rock salt. Yun lang nga natin. Ready na natin. So, ganito yan. Naganda na ako ng pinutasan ko na to para may kakapitan sa baba. So, dapat kasi mayroon yung dito sa ilalim. Ito, yung dito. Controller dun sa ilalim. Nakasalpak dapat dyan. Para yung aerator, yung hose dito, isalpak natin para may oxygen pataas. So, hindi ko pa na kasi nagawa. Pandamihin time yan na muna. So, lalagay tayo ng rock salt. Isa. Dalawa. Tatlo. So, nalagyan na natin yung asin. Ito, yung may asin na siya. So, hindi ko muna hinalo. Mamaya ko ihaluin. Tapos, maglalagay tayo dito ng ating eggs. Wala akong taga-video. Mukhang matapon. Wait lang. Isang kutsara lang ang ilalagay natin.
To, isang kutsara, nag-prepare na ako. Ito yung mga eggs. Uy, natapon. Dito natin lalagay. So, haluin lang natin yan. Halo, halo, halo. Tapos, naglagay na tayo ng ating hose kanina. Tapos, may aerator. So, may bula na yan. Yan. So, ang oras ngayon, time-check natin oras. 9:16. Ang hours na pwedeng mabuhay ito, 24 hours to 48 hours. Yan. May buhay na dyan. So, maximum 24 hours. Tapos, maximum, 48 hours pala. Isang buong magdamag na araw. Babalikan ulit natin to na morning. Gantong oras pa din. Buhay na yung iba dyan. 50% buhay na dyan. So, yung matitira dyan, ito ay nasa ibabaw. Yung iba, hindi mabubuhay, tatanggalin natin yan. Kukunin na natin mga buhay. Yes, yeah. Mas maganda, mas maraming asin, mas maganda yung pag-hatch nila. So, ito dapat, mas maganda, mas malakas yung pressure ng variation ng sa tubig. Tapos maraming asin, mas buhay siya. Yan dapat yung ilalagay nyo kung gagawa kayo ng ganito. So, pwede nyo gayahin to, mga katropa, mga kahabi. Pwede nyo gayahin itong ginagawa ko. Para hindi na kayo bibili ng mga pag-unang feed nyo sa inyong mga babies na goldfish or mga guppy. Yan. Mas madali nila makakain yan. Kung may matira mga eggs dyan, okay lang. Makakain din naman ulit yan ng mga isda nyo. Kasi maliit naman yan eh. Siyempre yung buhay, siyempre yun yung pinaka the best. So, bilis itong magpalaki ng isda. Itong mga kinukulture natin. Lalo na yung mga damya. Yung mabubuhay natin dito sa ating SBST. Dito sa ating SBST. Yan. Ayan yung papakain natin. Papakain natin sa ating SBST natin na fry na babies na isda. So, kailangan ulit ng maraming culture. Siguro mag-set up ako dito ng mga 2 pa. At least may kasunod. Kasi hindi sila mabubuhay naman ng sobrang tagal eh. At least mga 48 days hanggang 5 days lang sila. Kailangan maibigay mo na lahat ng mga na culture mo. Kasi mamatay din ang babaw. Mas maganda yung fresh pagkabigay sa kanya. Ayan natin. Oh, ganda to. Malaki malaki na. Ayun yung unang batch natin. Na makita nyo na medyo malaki-laki na. Yung unang batch natin. So, mga yan, female, ibabalik ulit natin yung ating linya. Yung anak nila, babalik natin sa tatay. Kasi ang hirap makakuha ng ng male. Parang mas lamang yung female. Mas lamang ang female sa paglabas ng mga guppy. Kaya inaabangan ko. Isa pa lang nakikita kong may male ako nakita. Kaya sa breeding kailangan maging
matyaga ka lang. Wala kang tiyaga, di mo makukuha lahat ng gusto mo. Meron ako ditong pinapalaki. Ito. Ayan o. Gusto ko itong palakihin eh. Mukhang may potential to eh. Pwede natin isali ito sa online. Ayan o. Uy, nasan ka na? Nawawala ka. Ayan o. Para siyang broad tail na may halong rose tail na nabirid ko. So, ito yung nag-iisa lang na buhay sa sunod na batch natin dun sa natin sa breed. May nabugok. Ang ganda niya oh. Yung black oranda natin na female, busog. Kung malapit na to. So, yung mga nandito natira, yun yung natin, kinip natin para ipares natin dito. Para magkaroon na tayo ng black oranda. Ang linya nito, ibinalik ko lang sa Serama. Ang mother niya kasi si Rama. Tapos, doon sa nawala natin na i-out natin na na black oranda, ito yung tatay na pinagamitan ko. Maganda rin siya. So, yun lang sa ating video sa mga nagawa natin itong araw na to. Sana may natutunan po tayo sa mga pwede nyong gawin sa inyong isda. Paano? Dito ko na natapusin na aking video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe lang po. Like and share. Peace out!